So yun, magpapalit tayo nito ngayon. Ang tawag dito, IACV O-ring, 8 na O-ring. Yun. Sa online meron to eh. Shopee, Lazada. Mukha namang orig pero di ko sure kasi tingnan niya. Ano, made in made in Japan, tapos sa baba made in Thailand. Ano ba talaga? Pero ang ganda ng packaging niya, mukhang original. Buksan natin to. Wala ko atang gunting natin para safe. Gunting na. Hindi naman sira yung ganito. Gusto ko lang magpalit kasi parang naging manipis yung ganito ko nung after ko mag-spray ng IACV cleaner or carb cleaner. Yun, so makapal. Ito 12 lang to, dalawa yan. Then ito naka-clip lang naman to itong socket niya. So pindot, hindi ka makita sa camera, pindot din hugot. Nalawangan ko na yan. Itong dalawa, nalawangan ko na rin to. Kaya kakamay na lang to, kakamay. O tama, kamay na lang to. Baba. Kamay. Minsan mahirap matanggal to kasi iba di nadaya nila. Nilalagyan ng silicone gasket. Ewan ko kung daya yun o ganun talaga. Sabi ng ibang builder or tuner, huwag daw lagyan ng silicone gasket maker. Ayan, hirap. Ito, tanggal na. Matagal ko na rin di na baklas ito. Dilinisin ko sana kaso wala pa akong pandinis yun. Flat na yung o-ring nyo. May konti pa umbok. Pero yung D12 dati puno ng silicone gasket maker, tinanggal ko. Mapasok sa loob eh. Ay nako, ang sakit sa likod. Malinis pa nga eh. Ito flat yung o-ring ko. Mahirap tong kabin ah. Pero ayun, tong kabin parehas ba? Parang namagana to kasi yung nag-spray ako nung carb cleaner o ACV cleaner ba yun? Parang namaga. Paggaling parehas. Pang manual to, iba yung matic. Parehas siya, pero hindi ko tatapon to isa. Natin kung sino mas makapal. Ang ganda ng feel nitong bago. Kabit natin dyan. Yan. Kabit natin dyan. Installed na oh. Lapat pa. Kasyang kaya. Tapos feel ko parang umangat siya. Hindi lang mapakita dito. Parang feel ko na nakaangat, mas makapal na. Secure niya lang. Meron naman yung parang clip dyan. Mahirap lang focus. Yun o, yun. Ito. Tsaka dito. Yan. Tapos kabit na natin ito. Ito hindi ko tatapon. Just in case. Sana nga magtagal to. Pag yan, hindi nagtagal, edi peke. Mura lang to, 148. Ang ganda naman ng review. So, kabit na natin. Ito pala, orig to na Denso. Orig na Denso to. Tapos, surplus. Kay Miko Sherman ko to nakuha. Kaya mas maganda. Yung Lazada, na-upload ko na yung Lazada, Shopee. Huwag kayong bibili nyo. Sisirain. Easy yun yung peke yun. Ito wala na to. Disable na yun. Hindi naman natin kailangan to. Sa ano ata to? Parang heater or sa coolant yan eh. Ito. Nakabitan natin to. Yeah. Ang hirap magkabit. Ngayon tinigpitan yan. Saan yung tornilyo ko? Parang dapat ata yung ilalim muna. Hindi tuloy makikita rito. Lintik, ang hirap. Umaabot. Yan. Uy, putan, nalaglag. Patay. Nalaglag eh. Ito madaling makuha. Puta, hindi naipit ko saan. Kaya tayo pag naipit lang ko saan. Hirap pa naman sumot sa ilalim. Ay, pagod.
Yan, tapos ipitan natin ng 12. Hirap talagang gumawa pag may camera. Wala kasing angle yun. Ganda kung may tagawa ka. Yeah. Hindi ko alam kung ano torque spec nito, no? May torque wrench naman tayo pero hindi ko magamit. To balik na natin to. Oh shit. Nahirapan pa ako, ayaw pang pumasok. Ayun lang, bakit ayaw pumasok? Yun. Kailangan magkiklik yan. Click. Ayos na. Woo. Testing na lang. Start natin mamaya. Ito, cold start. Testing na natin. Kasi super lamig. Ilang araw ko din na-start. Isang linggo ba? Wala naman. Mga 3 days. Mamaya, antayin natin mag normal temp. Kung maglalaro-laro. Pero dati wala, solid yan, solid straight lang, hindi siya naglalaro-laro. Tagal na, ilang taon na, 3 taon na ata. Okay, ECU later, yung ECU PO6 retrieved by Jar Tuning kay Jeremy Caberos. Wiring harness kay JC Auto, Wireman Tampi, Noli Cabreros Par. Tagal to, mababa na siya, pero malamig pa din eh. 349, kanina parang 347 ka ata. Siguro mga 15 to 20 minutes yan bago mag normal temp, bago bumukas yung thermostat or mag on and off yung radiator. So eto na, normal temp na after 15 minutes or mga ganun, 15 minutes or 16, 17. Ayan, normal naman siya. Maayos pa rin yung idling kahit pinalitan ko yung o-ring. Okay na, okay na rin yung rad pan ko. Ayos, ayun lang.